Proyekto Helmo. Makalipas pa ang mga araw, ni hindi tumigil ang tatay ni Lola Gemma at ang tiyo Jose nito sa pagbabantay sa muling pagbabalik ni Irene. Halos hindi na umuwi ang kanyang tatay Gomez dahil mula sa trabaho. Kadalasan ay dumediretso ito doon sa kabilang barangay para magmanman. At yun na nga, isang partikular na madaling araw, eksaktong 3 linggo matapos nilang malamang may kakaiba kay Irene. Hindi makatulog ang buong pamilya ng kanilang tiyo Jose dahil itong si Chippy ay kahul ng kahul nun. Alulong ng alulong. Dahil dito, napabangon si tiyo Jose at sumilip. Nakita niyang nakatitig sa mismong bahay nila si Chippy. Walang katao-tao sa paligid pero nang makita siya ni Chippy na sumisilip nun, bigla itong tumakbo at nagtatatalon sa tarangkahan. Hindi alam ni tiyo Jose ang nangyayari pero alam niyang may gustong iparating si Chippy. Lumabas itong may dalang itak at pagkalapit niya sa tarangkahan na yon, binuksan niya ito. Dito na tumakbo si Chippy. Tuloy-tuloy papunta sa bakuran kung saan nakatira ang mag-inang si Irene at Inday. Nagpatakbo lakad si tiyo Jose at sinundan ang aso niya. Bagamat huminto si Chippy sa may bukana lamang ay hindi maikakailang nakatitig ito at patuloy na kumakahol sa bahay ni Irene. Dahan-dahang pumasok si tiyo Jose doon. At habang papalapit siya sa bahay, ay nararamdaman at naririnig niya na merong kumakaluskos doon sa loob. Kasabay nito ay ang mga paghikbi. Hindi alam ni tiyo Jose kung ano ang madadatnan niya at hindi niya rin alam kung ano ang dapat niya gawin kung sakali man. Baka kung sakali mang sugurin siya ng kung sinong nilalang sa loob, ay mawala siyang magagawa kundi protektahan ang sarili. Gayong noong mga panahon na yun ay saka lamang naisip ni tiyo Jose na wala siyang dalang pangontra laban sa mga aswang, maliban sa daladala niyang itak. Tumigil sa pagkahol si Chippy at nagalaw ito ng buntot na ang ibig sabihin ay tila ba natutuwa ito, na-excite. Dahan-dahang binuksan ni tiyo Jose ang pinto. Nang muli niyang marinig ang hikbi ay napahinto siya doon sa may pintuan. Manang Irene? Ako ito, si Jose. Baka lang maalala mo ako. Papasok ako kung ikaw yan. Tumigil ang paghikbi nun. Sumagot ang nasa loob ng, oo, naaamoy kita, Jose. Kinilabutan daw talaga ang tiyo Jose ni Lola Gemma nang marinig ang sagot na yon. Pero dapat ay hindi siya magpanaig sa takot. Ngayong minsanan lamang ang pagkakataon na muling makaharap niya si Irene sa bahay at makausap ito. Pagkabukas niya ng pintuan ay inikot-ikot niya pa ang paningin niya sa paligid. Bago niya nakita sa may bangko si Irene, nakaupo, nakayuko. Dahan-dahang pa ring lumalapit si tiyo Jose kay Irene at nang ilang metro na lamang ang lapit nila, tinitigan niya ito, sinipat ng maigi. Tumingin ito sa kanya. Totoo nga, si Irene ito. Sobrang payat nito nun. Napakagulo at buhol-buhol ang buhok nito. Naninilaw ang kasuotan na hindi mo alam kung dala lamang ba nang hindi ito nilalabhan o talagang nabahiran lamang ng mga natuyong dugo. Ano bang nangyari sa'yo, Manang?
Nasaan si Nanay Inday? At sa puntong ito, sumagot si Irene sa pamamagitan ng pagkwento niya ng lahat-lahat na alam niya. Noong kasagsagan ng pananalasa ng mga nilalang na muntikan na ring makabiktima kina Lola Gemma at Wilson, nagsisimula ng magtaka si Irene sa kilos ni Lola Inday. Madalas ay tulog ito sa umaga at gising na gising sa tuwing magsisimula ng lumubog ang araw. Isang gabi, nakita niya itong nagsusukbit ng patalim at buntot ng pagi sa bewang niya. Pagkatapos ay naglakad ito palabas ng kanilang lote. Kaya naisip ni Irene na sundan ito. Dahan-dahang sumusunod lamang itong si Irene sa kanya. Hanggang sa pagkarating sa isang madilim na parte ng daan kung saan nahaharangan ng kawayan ang sinag ng buwan. Bigla na lamang nawala ang kanyang inay. Hindi niya ito mahagila pero napasigaw na lamang si Irene nang may humawak sa braso niya. Ito ay walang iba kundi ang kanyang Nanay Inday. Nanlilisik umano ang mga mata nito at nagalit pa kung bakit siya sinusundan. Inay, saan ka ba pupunta ha? Ano bang pakialam mo, bata ka? Umuwi ka na. Baka maaswang ka pa dito. Ikaw Nay, bakit ka nasa labas? Nagdahilan ng matanda na maglalakad-lakad lamang umano ito. Dahil sa nagagalit naman ito at sinesermonan palagi si Irene na nakikialam ay hinahayaan na lamang ito ng babae sa tuwing lumalabas. Pero kapag lumalalim na ang gabi at hindi pa rin ito bumabalik, syempre nag-aalala din sa kanya yung anak niya. Kaya maski siya ay napupuyat na rin at gumagaan lamang ang pakiramdam nito. Kapag nakikitang kalaliman ng gabi ay umuuwi ang kanyang ina. Napakamot naman ang ulo si Tiyose ni Lola Gemma. Dalo nga naman, palagi niya ring sinasaway ang matanda sa palakad-lakad nito kapag gabi. Kung kailan may umaaligid na mga sinasabing aswang, ay siya namang pagiging pasaway ng matanda. Jose, naalala mo? Nung mga araw na sunod-sunod ang pagkakakita ng mga hindi kilalang kakaibang bangkay sa lugar natin? Tanong ni Irene sa kanyang pinsan. Tumango naman itong si Jose. Nung gabi bago makita ang pinakaunang bangkay, yung bangkay ng dalaga, umuwi umano si Lola Inday na hingal nun. Nakita niyang nagmamadali itong buksan ng tarangkahan pero hindi mabuksan-buksan ng matanda kahit wala naman itong lock. Kaya lumabas na lamang si Irene para tulungan ang kanyang ina. Balot na balot umano ng kasuotan ng matanda at talagang hapong-hapo ito. Tinanong ni Irene kung ano ang nangyayari at tumawa lamang ito at sinabing bigyan siya ng tubig at nauuhaw siya. Medyo papilay-pilay itong naglakad pabalik sa bahay niya. Matapos makiinom ng tubig noon, ay hindi man lamang sinagot ang tanong ng kanyang anak. Sumunod na araw ay doon na nga ang balitang nahanap o nakita ang bangkay ng isang dalaga. Buong araw na hindi lumabas si Lola Inday noon. Pero kapag tinatawag o kinakatok naman ni Irene ay sumasagot at sinasabing nagpapahinga lamang siya. Kinahapunan, nakita ito ni Irene na nakatambay na sa labas ng bahay. Naglalakad-lakad, nagmumuni. Hanggang sa magdapit hapon at gabi ay nakikita niya ito na naglilinis at nagluluto. Pabirupang tinanong ni Irene kung day off daw ba nito ni Lola Inday sa paggala sa gabi noon. Ang sagot naman ng matanda ay huwag siyang osisera.
Matapos noon ay madalas na ring mawala-wala ulit si Lola Inday. Kaya paminsan-minsan ay hinahanap ito ni Irene sa mga kaanak niya. Kaya nga diba sa ikalawang parte ng kwentong ito, nagawi itong si Tia Irene kila Lola Gemma para hanapin ang matanda. Madaling araw, bago matagpuan ang sumunod na bangkay, nagising si Irene dahil sa naririnig niyang matinis na hiyaw sa loob ng bahay ni Lola Inday. Dagli-dagli itong lumabas para silipin ang kanyang ina. "Nay? Nay, anong nangyayari sa'yo?" Sumagot ang Lola Inday sa boses na bagamat kanya ay nakakapangilabot, garalgal, at may halong pag-angil na talagang hindi kaaya-aya sa pandinig nun. "Pabayaan mo muna ako, Irenita. Pakiusap, huwag kang papasok. Mapapatay kita. Maayos lang ako. Basta, huwag kang makialam." Talagang napatakbo daw talaga si Irene sa bahay niya pabalik nun. Hindi siya nakatulog, pero kinaumagahan ay lumabas ang kanyang ina. Kumatok ito sa pintuan at niyakap si Irene. Umiiyak, humahagulgol. Hindi pa alam ni Irene kung ano ang tunay na nangyayari sa kanyang ina, pero alam niyang malungkot ito. Dito na napansin ni Irene na maraming mga pasa at bakas na mga sugat at kalmot ang kanyang ina. Hindi na pinilit ni Irene ang kanyang ina na magkwento dahil nagkusa ito. Ilang taon na ang nakalipas matapos makapangasawa ang mga kapatid ni Irene kasama na ang Tatay Gomez ni Lola Gemma at makapunta ni Irene sa lungsod para kumita o kung ano. Walang magawa si Lola Inday at Lolo Yusyo nun, kundi ang magpunta sa barabarangay. Gawa ng hindi pa naman katandaan ang edad nila. Mahigit 40 pa lamang sila nun. Nakaramdam sila ng kalayaan na wala na silang masyadong iniisip sa mga anak nila. Naging laman sila ng pangangaso at yung mga gawaing batak. Kabilang na roon ang pagtugis sa mga dayong aswang sa lugar nila. Kaya hindi na talaga naiiba sa kanila ang mga ganitong mga nilalang. Kaya paminsan-minsan ay halos hindi na umuuwi ng bahay ang mag-asawa. At kung saan na lamang sila datnan ay bukas ang pintuan ng mga nakakakilala sa kanila. Hanggang sa isang araw, merong humingi ng tulong sa kanilang mag-inang dayo rin. Dahil meron umanong gumagambala sa kanilang isang aswang na manliligaw ng dalaga nilang anak. Bagamat nagawa nilang tugisin ng nilalang at natapos ang sinasabing paghihirap ng mag-inang yon, hindi nila inasahan ang sumunod na mga nangyari. Naging magka-close umano itong si Lola Inday sa mag-ina. Hanggang sa paminsan-minsan ay doon tumutuloy at kumakain si Lola Inday. At isang araw noon, bigla na lamang nagbago at sumama ang pakiramdam ni Lola Inday. Hindi niya alam ang gagawin. Nagwawala siya at halos magpangbuno sila ni Lolo Yusyo. At nang magbago siya ng anyo ay doon nila napag-alaman kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Nung una, wala pa silang kaalam-alam na kung sino ang gumawa nun o humawa kay Lola Inday. Pero isang araw, nagising si Lola Inday na tila ba may umuutos umano sa kanya na gawin ang ganito, gawin ang ganon. Chinempuan ito ni Lolo Yusyo hanggang sa matuntun niya at malaman na ang matalik na kaibigan ni Lola ay siyang salarin ng lahat. Umamin ito na niyanggaw niya si Lola dahil gusto niya itong maging kauri. Ayaw niya umanong mag-isa at ang lalaking pinatay nila
na siyang pinatugis ng mag-ina ay ang sarili umano nitong asawa na nanggugulo sa kanila noon. Nagsinungaling ito. Hindi umano likas na aktibong aswang itong babae na hindi katulad ng kanyang asawa, na lantaran at talagang ikakapahamak ng pamilya niya. Pero dahil sa hadlang at ayaw tanggapin ni Lolo Yusio ang nangyari sa kanyang pinakamamahal na asawa noon, ay nagpang-abot silang dalawa. Bagamat hindi tinuluyan ni Lolo Yusio ang babae, naging baldado ito at pinalayas ito ni Lolo Yusio kasama ng anak nito sa lugar na yon. Diba, dayo lamang din ang dahilan ng pagiging aswang ni Lola Inday. At sa mga panahong nag-a-adjust si Lola Inday ay doon ito nanirahan sa kubong iniwan ng mag-ina. Grabe umano ang sakripisyo ni Lolo Yusio noong mga panahong hindi pa makontrol ni Lola Inday ang kanyang pag-aaswang. Maraming sugat, bali, at nailagay ni Lolo Yusio sa alanganin ng sariling buhay para lamang maprotektahan si Lola Inday at maprotektahan ang mga nasa paligid niya. Minsan ay kakampi siya ni Lola Inday sa mga panahong nanganganib siya at tinutugis. Minsan ay siya mismo ang kaaway ng sarili niyang asawa kapag nagpupumilit itong gumawa ng hindi kaaya-aya. Pero kahit ganun pa man ay napanatili nila itong sikreto. Bagamat may haka-haka na noon dahil paminsan-minsan ay kahit harap-harapan na sa mga tao ay sinusumpong si Lola Inday, ay talagang itinago at ipinagsawalang bahala na lamang nila ito. Sayang nga lamang Sir Sat na limitado lamang ang kwentong na ipahagi ni Lola Inday sa pakikipagsapalaran nila ni Lolo Yusio. Kung nagkataon lang sana na hindi niya ito itinago o di kaya isinekreto, siguro mahaba-habang kwento pa ito. Sa madaling salita, ang tumutugis sa mga aswang noong mga panahon na yon ay si Lola Inday. Siya din ang nilalang na tumulong kila Lola Gemma at Wilson nang hinahabol sila. Kaya pala kampante sa kanya si Chippy noon. Kaya pala tahimik lamang ang alagang aso ni Tio Jose. Dahil nga kilala niya ito. Kilala niya pala ang aswang na yon. Nagagawa umanong kontrolin ni Lola Inday ang sarili sa tagal ng panahon. Mataas ang dungan ni Lola Inday. Malakas ang loob. Habang tumatagal ay tinanggap niya ang kaloob sa kanya. Ni hindi siya nagpatalo sa uhaw at gutom ng laman loob ng tao. Sa haba ng panahon nagagawa niya rin kumain ng normal. At kapag sa mga panahong dinadalaw niya ng sumpong, ay nakakarating siya sa ibang bayan para lamang makakuha ng bibiktimahing buhay na hayop na tamang-tama lamang sa nauuhaw na sisiw o bertud sa kanyang katawan. Ginagawa niya lamang ito 2 o 3 beses sa isang buwan. Tinanong ni Irene si Lola Inday kung bakit at kung ano ang rason at dahilan niya para tumulong at kalabanin ang sarili niyang lahi. Ayon kay Lola Inday, matagal na niya itong ginagawa. Kung naaalala ni Irene noong kabataan nila na nagkaroon ng pananalasa ng aswang sa lugar, naging bantog sila Lola Inday at Lolo Yusio bilang mga taga-tumutulong at taga-tugis. Pero ang hindi alam ng karamihan ay ginagamit ni Lola Inday ang pagkaaswang niya para panlaban sa kapwa nito aswang. At ang isa pang rason na ikinaiyak ni Lola Inday ay ginagawa niya ang pagtulong na yon bilang isang kabayaran. Kabayaran dahil noong mga panahong bagong yanggaw pa lamang siya na hindi niya pa kontrolado ang lahat at nawala na yung kaibigan niya na ito na nanghawa sa kanya.
ay hindi niya sinasadyang nakapangbiktima siya. Nakapatay siya ng isang kaawa-awang sanggol. Matapos niya umanong makatikim ng laman loob ng isang sariwang bagong labas na tao. Bagamat masarap bilang sa panlasa ng isang aswang, ay mas namuo ang konsensya ni Lola Inday. Halos isuka niya ang kinain niya noong bumalik siya sa normal. At magmula noon ay madalas na siyang magkaroon ng masamang panaginip na tila ba minumulto at binabalik-balikan siya ng sanggol na yon. Habang buhay niya umano itong dadalhin. Habang buhay niya itong pagbabayaran. At kahit paman aswang ang matanda ay nagagawa nitong magdala ng buntot pagi at patalim pangontra sa sarili niyang kalahi. Bagay na para sa akin, Sir Seth, ay sadyang kamangha-mangha. Manang, nasaan si Nanay Inday? Muling tanong ni Tio Jose sa pinsan niya. Sa huling bangkay na nakita ng mga tao, madaling araw din bago pa man makita ang bangkay ng nilalang na yon, ay nakarinig ng malakas na kalabog si Irene sa bubungan ng bahay nito. Bumagsak ito sa lupa. Naghihiyaw. Doon niya nakita si Lola Inday. Bukod sa baldado at sugatan na katawan, ay nag-aaray ito dahil sa doon ito bumagsak sa mga taniman niya ng luya at mga suha. Kaya sinira niya ito at kinuha ang kanyang ina doon. Hinang-hina umano si Lola Inday noon pero nangingiti dahil ayon sa kanya ay kanya umanong napatay ang masasabi niyang huling aswang sa lugar nila. Ang buong akala nga umano ni Irene ay mamamatay na si Lola Inday dahil naghihingalo na ito. Pero imbis na makiusap na dalhin sa manggagamot, ay nakiusap itong dalhin siya sa isang lumang bahay sa may kakahuyan. Itong bahay na ito ay kinaaalagaan at iniingatan niya ng matagal na panahon dahil nagsisilbi itong hideout nila ni Lolo Yusio. Itong kubo na ito din ay walang iba kundi ang bahay ng kanyang matalik na kaibigan, yung nanghawa sa kanya. Nagdalawang isip si Irene pero sa huli ay napilit ito ng kanyang nanay. Wala umanong nakakaalam talaga ng kubo na ito sa gubat na yon. Sobrang tago at nakakaligaw. Hindi na maalala ni Irene kung paano pumunta doon, kung hindi lamang ito sinabihan ng kanyang ina na mga dapat tandaan sa pasikot para matuntun yon. Palagi umano niyang binabalikan ng ina. Dinadalhan ng kung ano-ano. Hilaw na hayop, buhay na manok. Pero wala. Hindi na numbalik ang dating lakas ni Lola Inday. Hanggang sa hindi maipaliwanag ni Irene, nagisingan na lamang niya ang sarili na may sinasalo mula sa bibig ng kanyang ina. At doon na nga rin nagsimula ang lahat patungkol sa pagiging aswang niya. Ang pagiging bagong yanggaw. Bagamat tuluyan nang nakaratay si Lola Inday, sa tuwing sinusumpong si Irene ay naririnig niya pa rin ang boses ng ina na para bang inuutusan siya sa mga gagawin. Mga dapat tamang gagawin para makaiwas sa pambibiktima ng mga kaawa-awang walang kalaban-laban. Natuntun ng Tio Jose at Tatay Gomez ni Lola Gemma ang kubong ito sa pamamagitan ni Irene. Hiyang-hiya si Lola Inday sa nangyari. Bagamat sinaklob ng kadiliman ang buhay niya matapos ng lahat. Inakay siya ni Tatay Gomez. Sobrang payat at sobrang gaan na ni Lola Inday noon, ayon sa tatay ni Lola Gemma. Para lamang umano siyang nagbuhat ng iilang bigkis ng walis tingting. Inuwi nila ang matanda
Humihingi ng tawad si Lola sa kanyang pagtatago ng sikreto nun. Lalong-lalo na kay Irene na siyang magpapatuloy ng sumpa. Humagulgol si Lola at tumahimik na lamang umano ito nang sabihin sa kanya ni Irene na, "Tao kang nabuhay na eh. Nagpakatao ka kahit aswang. At ngayon, tao ka na ulit." Sa pamamagitan ng bayanihan, nailipat ang kubo nila Lola Gemma sa lupain nila Lola Inday. Walang araw na hindi sila magkakasama. Walang araw na walang dumadalaw kay Lola Inday na mga kaanak. Lalo ng iba pang kapatid nila Tatay Gomez. Pinanatili nilang sekreto ang lahat at himalang naging kalmado ang transisyon ng Tia Irene kapag lagi silang nagtatabi ni Lola Inday. Ayon pa sa Tia Irene ni Lola Gemma, kapag sinusumpong siya, ay tila nararamdaman ng kanyang ina dahil kaagad siya nitong tinatawag at kumakalma naman ito. Huling linggo ng Mayo umano nun, ikatlong araw nang magsimulang pumatak ang ulan. Tandang-tanda pa ni Lola Gemma. Hapon, pumanaw ng matiwasay si Lola Inday. Bali ikinuwento ito lahat ng Tatay Gomez ni Lola Gemma. Idnugtong-dugtong ang mga pangyayari ng mga panahong nagbibilang na lamang ng araw si Tatay Gomez niya sa isang malubhang sakit. Nagkwentuhan sila kasama ng kanyang tiyo Jose. Ipinagtagpi-tagpi nila ang mga nangyari. Isa ito sa paborito kong karanasan sa buhay ng aking mga ninuno, Sir Seth. Masaya akong dumating ang araw na ito, na naibahagi ko ito at maipipreserba. Maipaparinig ko sa aking mga anak at apo pagdating ng panahon. At sa mga magtatanong kung ano ang nangyari sa Tia Irene ni Lola Gemma, tingnan natin, Sir Seth, kung may makukuha akong impormasyon o detalye sa kanyang pagiging aswang.